Rosmar, tinawag na scammer ng basher. Ang iba pa sinasabing from achiever to scammer. Naging controversial kasi itong papiso per parcel ni Rosmar at tila hindi daw po naibigay yung pinakadetalye ng mga gagawin ng mga gustong kunin ang oportunidad na ito. Naikabit pa nga yung luma niyang video na isa siyang top 1 or achiever sa pagiging scammer. Naorin muna natin to, bashers. Nalimutan ko na yung name niya, pero summa cum laude siya sa board exam. And ito nga pala ako. Simula bata pa lang ako, lagi ako may medal. Ayan. At ito, nag-graduate ako nung high school, 16 yung medal ko nito. And first honor ako sa classroom nun. Okay. Ito po yung ano namin, yung bubble wrap. Nagugupitin pa namin bago namin yan. Andito po kami sa our mansion. Ito po yung swimming pool. Blinag niya talaga, no? Mga babae po yan. Kanya-kanyang. Ito yung naging issue, guys. Parang sobra yung scammer, Anyway, ito yung post ni Erica. Nag-post si Ma'am Rosmaritan Pamulaklaki na kailangan nga nila ng taong willing mag-start ASAP. Kahit 24 hours ko, no. Pero pagdating namin doon, dami na agad problema. Yun talaga, Tia. Papasok ka talaga ng trabaho, madami talang problema yan. Swerte ka kung walang problema. Sabi niya na keso di pa nadating yung mga gamit na kinakailangan namin, kaya akyat muna kami sa taas para magupit ng bubble wrap. Ang trabaho namin pakyaw, kaya yung oras namin habang ginugupit yung bubble wrap hindi bayad. Expectation pala neto is talagang magpapak lang ng paggupit ng tape or mga bubble wrap. Bilis talaga yun kapag ipapasok mo lang talaga sa pouch, di ba? Pinalagpas namin yon. Nung dumating yung mga gamit na kailangan namin, nag-start na agad kami. Pero dahil 5 kaming gagawa by group at kulang-kulang yung materyales, alam naming mahirapan kami kumita ng malaki. Pinalagpas ulit namin yon. Kasi ang iniisip namin, kung mag 24 hours kami doon, makakadami din kami ng kita. Kahit nawawala na kami ng pag-asa kasi yung mga kasama namin nagsisiuwian na. At ang perang nauwi nila is 59 pesos to 200 pesos. 200 pesos plus, maliit pa rin. Honestly, kung nakawalong oras po sila or higit pa, hindi sila pwedeng umuwi ng 59 pesos lang or 200 plus pesos lang yung makukuha nila. Na-i-vlog ko na po ito. Explain ko na din naman po ito. Noorin nyo na lang dito. Anyway, sabi ni ate, Erica, pero tsinaga pa din namin kasi mas matagal kami doon, mas malaki kitain namin. Kasi nahabol din namin yung pamasahe namin 300 plus balikan. Grabe din kasi. Pero in-explain din po iyan ni Rosmar dito sa video na ito. Naliwanag niya na ang post niya ni naman talaga ay nag-specify ng location. Mas better yung mas malalapit lang para hindi po inconvenient sa kanila. Pero grinab nyo naman ate, so dapat na pag-isipan nyo din talaga. May point din naman sila kasi may hina-highlight silang mga pagkukulang doon mismo sa lugar. Kanilang pagtatrabahuan. Hindi pa kasama pagkain dyan. Explanation din naman dito si Rosmar. Binawi niya naman at ito yung post niya doon next day, madam. Pero sabi ni Madam Erica, pero ang hindi namin kayang tiisin yung papauwiin nyo kami ng 2 AM. Pero again, may explanation na naman dyan si Madam Rosmar na hinatid daw pero kailangan pa nilang i-clarify. Kung malalaman nyo lang guys, ito po, may bago na naman siyang post sa Ping Legal. Sabi niya ulit, pero ang hindi namin kayang tiisin yung papauwiin kami ng 2 AM. Babae kami lahat. Naisip nyo ba yun? Malayo lalakarin namin. Naisip nyo ba yun? Hindi natin masisi sila ate kasi gusto nga nilang magka-income. Pero hindi kasi lahat ng pagkakataon ay perfect, lalo na sa business owners. Tanong kung naisip nyo ba yun, hindi po nila na-anticipate yung management. Pero ang OA naman nung papauwiin din talaga kayo ng 2 AM tapos puro kayo babae. Totoong walang nagatid sa inyo Atid na door to door talaga. Yun po yung mga bagay na dapat yung linawin sa kwentong ito. So, papiso parcel niya. Tapusin na natin kahit nakikiusap kami na baka pwede kahit mga 5 AM na para may masakyan kami. So, sa tono ni ate, hindi sila hinatid. Taliwas po ito sa sinasabi ni Rosmar. Pero wala pinauwi pa din kami. Ang worst, 288 lang ang pinagatian namin. Hindi nyo pwedeng isisi sa kilos namin ang kinita namin kasi kayo ang may problema sa mga gamit. Sabi 5 sila, tama ba? Tas 288 yung paghahatian nila. Ilang oras, pero parang matagal din sila. Nagtatrabaho kami, nakasalampak kami sa sahig.
Tiniis namin lahat yan, pero sana nagkaroon man lang kayo ng konsiderasyon na dagdagan yung pinasahod nyo sa amin dahil kayo ang may kasalanan. Tagaytay to, Santa Rosa, tapos 288 sahod. Seryoso ba kayo? Okay, actually amenable naman si Rosmar. Actually inayos niya yan para siguro hindi siya magkaroon ng violation sa DOLE, Batas ng Pilipinas. Kung totoo to lahat kay Erica, medyo papaboran ko siya konti dito. Doon sa mga pointers niya about pagtitiis. Kasi actually kung iisipin mo nga lang din naman, kung magkukonsumo kayo ng oras, tapos wala naman kayong magagawa dahil nga may mga hindi pa dumating na materyales na kakailanganin nila, talagang sayang na. Tapos yung part na babae sila, dapat din talaga may mga consideration na. Kaalam din nila na may mga flaws kayo sa management Pag ganun talaga, may consideration din kayong ginagawa. Okay, doon naman tayo kay Rosmar. Amenable naman po si Rosmar. May mga pagkain hindi na kayo uuwi na below minimum wage. Pinapakontak po yung mga hindi satisfied doon sa sahod na nakuha nila. Kontakin nyo siya. Tapos may dumagdag pa. Ito pa, si Leslie Tablate Ramos. Hindi po talaga yan mahilig magpakain kahit kami. Naglinis ang mansyon nila, walang pakain or kahit pamerienda man lang. Baka binawi doon sa sahod, Pwede kasing mangyari yun. Baka nag-agree kayo. Kung hindi, mali ka doon. Diba? Ganun lang yun. Ito yung mga comment. Akala ko malambot yung puso niya. Di pala. Kasi malambot lang pala na. Anyway, kinomentan siya ni Rosmartan pamulaklakin. At sino ka naman, Leslie? May staff pala ako bago? Hindi ko kilala. Ito pa yung mga kritisismo from We Are Millennials. Rosmar is a perfect example of how some, kung hindi man karamihan, of our business owners treat exploitation as a business strategy. Meron pa dito, sabi ni Bea Vergara, gawa na lang ako ng 1 milyong ice tubig, tas ibenta ko ng 2, may 2 milyon pa ako. Tama nga naman. O siguro may mga pagkukulang din si Rosmar, nabawi niya naman dito. Wait lang po, on the way na ang relief goods at food packs. Sobra dami kasi 1,000 packs, kaya medyo na late. Miss Strong Travel and Beauty Vlog. Ito pa, 500 pieces food packs para sa Barangay Binyan, Laguna. On the way na kami. Ito yung preparation nila. Anyway, na-explain ko na yung ibang mga technical, legal na mga bagay dito. Panoorin nyo na lang para magka-views. Honestly, ang maganda kay Rosmar, since pinopost niya naman publicly, nakagawa naman siya ng mga bagay as a solution publicly. Kung hindi naman tumatagal yung issue sa kanya. Pero sobrang dami kasi. Parang tatagal pa. Anyway, hindi naman ito malalang pangyayari. Kayang-kaya naman talaga nila magkasundo dito, See you the next day.